Ayan, muli ha, bumabati ako na isang magandang umaga sa ating mga follower dyan, gayon din sa ating mga subscriber. Siyempre mga idol, tayo naman tulad pa rin ng dati, wala naman tayong gagawin kundi magkwentuhan lang sa mga pangyayari na ating nasasaksihan sa pang-araw-araw, gayon din sa ating mga napapanood sa kapwa nating content creator. Siyempre mga idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video, di ba? Tama? Ngayon, kung matatandaan yung mga idol, yung nakaraan nating video tungkol sa sistema ng aking mga naging karanasan, dudugtungan ko lang ito pansamantala. Sana samahan nyo ako sa making video natin ito para may makasama ako sa buong panahon naman itong ating programa. Alam nyo mga idol, marami tayong napapanood sa ating mga kapwa vlogger sa iba't ibang larangan ng kanilang mga pagbablog. Ang layunin talaga natin bilang mga vlogger, mga idol, yung makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer, di ba? Tama? At ang importante dyan, hindi tayo nakakalabag sa tinatawag na community standard. Oo, kasi at saka yung tinatawag na yung madadali ka ng copyright. Oo. May mga napapanood tayong kapwa natin mga vlogger na kumukuha sila ng video ng kapwa natin mga nagbablog, tapos nilalabas nila, tapos nagre-react sila tungkol sa sistema ng mga video, gaya ng idol natin si Bungo. Idol, good morning sa iyo, man. Ang trabaho nila gano'n sa larangan ng pagbablog dito sa social media. Pero palibasa ito inyong lingkod, hindi marunong ng gano'n kumuha ng kopya ng kung ano ng mga video. Ako naman kukwento ko lang yung mga napapanood ko lang din. Hanggang kwento lang tayo. Wala tayong pinapakita na kung ano-ano mga video nila na ating napapanood. Kasi nga, hindi tayo marunong yan Wala tayong alam dyan sa ganyang sistema. So, magkukwento lang tayo sa mga ibang napapanood natin sa kanilang mga ikino-content. Meron lang ako ikukwento doon sa napanood ko na sa larangan ito ng Ghost Explorer. Kwento ko na rin ito minsan doon sa nakaraang kong video, pero dadagdagan ko lang. Yung napanood ko ng mga nakaraan na sa abandon Poninaria, lubang nakakatakot yun dahil nga doon sa ginawa ng ating idol na pumasok sa kabaong, nagkaroon ng mga kababalagan. Pero siyempre bilang Ghost Explorer sila o karapatan nila na ipakita sa tao kung ano ang kanilang ginagawa. Pero nakakatakot at lubang mapanganib yung mga ganong sistema dahil siyempre nabanggit ko na doon sa mga una kong video na kapag nakihalo ang diablo sa inyong ginagawa ay may peligro, at malibit na rin sabihin niya ng iba natin mga idol dyan na mag-iingat sa ganyang sistema dahil nga mapanganib ang inyong trabaho sa larangan ng pag-explore. Meron pa tayong napanood naman na yung mga nagmumukbang solo flight sila solo. Nagmumukbang sa isang haunted na lugar o sa mga abandonadong lugar na di umano may mga paparamdam kung ano-ano. Papanganib din yun. Kaya ang advice lang natin sa ating mga kapwa vlogger na gano'n ang sistema ng kanilang pagbablog, ingat lang mga idol. Ingat kasi hindi nga biro ang inyong trabaho bilang vlogger sa larangan ng mga ghost exploration at saka ghost hunting. Lahat ng halos na napapanood natin na kapwa natin mga vlogger, gano'n ang kanilang mga kino-content.
Meron naman din tayo napapanood na yung tungkol sa mga antingan o yung mga anting-anting, mga agimat, na tinitesting yung kanilang mga agimat, pinababaril. At yung idol natin, si Commander Bantugan, idol, shoutout sa'yo ha. Lagi ko napapanood yung ano mo, programa mo. Pero hinahangaan din kita dahil kasi napakabuti mong tao at napakabait mo. Wala kang pinipili na kung sino man ang pupunta sa'yo at mag-ano sa'yo para magpa-testing, tinitesting mo. At hindi mo naman sila dinidibang ko ano. Shoutout din sa ating si Idol na si Bungo. Idol, Bungo. Ha? Good morning sa'yo, man. Yan naman, ang idol natin yan, ang kanya naman programa ay debunker. Dinidebunk niya yung mga napapanood niyang mga kapwa nating content creator, lalo sa larangan ng ghost exploration, nagre-react siya dyan. Yan naman ang linya niya. Commander Bantugan, ang linya naman ng ating idol na yan, ay tungkol sa sistema ng mga agimat, mga anting-anting, etc., mga gamit. Yan naman ang kanyang ano, talaga naman totoo tinitesting yung mga gamit. Kaya maganda rin yun para halimbawa ikaw meron kang gamit o meron kang iniingatan na ano sa pansarili mo, para kung gusto mo nga namang malaman kung legit o tunay yung dala mo, patesting mo sa kanya. At lilimos na naman yun. Kapag sa pagtitesting niya, pumasa yung ano mo, presyohan mo kung magkano at lilimusan niya. Ganoon. Ganda rin yun. Yung mga gusto magpa-testing ng gamit yan, kontakin nyo lang yung ating idol na si Commander Bantugan. Para matesting yung mga gamit nyo. Okay din yun. Tapos meron pa rin tayo napanood na sari-sari mga napapanood natin sa ating mga kapwa vlogger na kinukwento ko lang din sa inyo. Para naman meron kayong karagdagang kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa ating mga kapwa vlogger. Di ba? Sa larangan ng social media. Di ba? Tama mga idol. Meron din ako napanood, si Commander Kidlat naman siya. Ang ano naman dyan, tungkol sa mga kidlat. Yan, mga yung tinatawag na mga yung mga bato, kagaya ng omo, yung mutya, yung mutya ng tubig, etc. Kung ano-ano mga klaseng mutya. Meron pa rin tayong napanood dyan, babae din. Ganyan din, tungkol sa larangan ng mga anting-anting. Marami tayong napapanood sa ating mga kapwa vlogger. Siguro napapanahon ngayon yan, yung mga ganyang sistema. Pero nakakatawa naman silang panoorin dahil okay naman. Talagang, kumbaga, yun ang linya nila sa larangan ng pagbablog. Meron din ako nakapanood at nag-comment pa nga ako yung tungkol naman sa yung sinukuan. Yung kahoy na sinukuan. Kasi mapanganib yung kahoy na sinukuan at hindi ka basta-basta makakakuha niyan dahil sabi nga nila, ng ibang mga antingero, mapanganib ang puno na yan kapag ka napataong may sikat ang araw at meron siyang anino. Kung tawagin sa amin sa Bisaya, landong. Na pag nasakop ka ng landong niya, may peligro kang hindi ka na makakaalis sa lugar na yan. Ang sabi nga ng idol nating babae na nagkwento tungkol sa ganyan, makakauwi ka naman daw. Kaya lang, sa tuwing matutulog ka at yung espiritu mo, parang nagbabalik yata doon sa lugar na yon. At pag hindi mo nakayanan nga, baka yun na nga simula ng yung pagkawala sa mundo. Di ba, tama? Pero ayon naman doon sa bayaw ko na manggagamot din, yung mauna siya. Yan daw kasi kung gusto mo makakuha ng sanga niyan o yung ano niyan, tangkay, kailangan daw diyang gabi. Gabi ka pupunta. At yung walang sikat ang buwan, walang liwanag. Dahil para walang anino. Kasi ang kinakatakutan daw dyan at ang mapanganib dyan yung ng anino. Pag nasakop ka ng anino niyan, bumalabs ka ng makaalis yata. Sabi nila. Ayun din ang sabi ng bayaw ko. Pero sabi naman ng iba, may paraan naman daw. Siguro nga, may kanya-kanyang paraan para ka makakuha niyan. Pero mapanganib nga lang, di ba? Tama. Kaya may nabibili naman yan Pero sabi nga nila, mas maganda daw, ikaw mismo ang makakuha. Tulad nga daw ng mga yung mutya ng kidlat, yung sinasabi ng mga pangil ng kidlat. May mga nabibili naman yan. Kaya nga lang, mas maganda daw yung ikaw mismo ang makakuha. Tapos yan matitesting mo raw yan sa sarili mo. Ganon din yung mga omo na yan. Lahat naman daw ng mga mutya o ano pa mga gamit na may kaugnayan sa
spiritual, mas maganda daw yung ikaw ang makakakuha mismo kaysa doon sa binibili. Although yung mga binibili na mga ganyan, may ano rin, may virtud din naman yan, pero kumbaga, mas maganda daw yung ikaw mismo ang makakakuha ng ganyan mga bagay para talagang sa'yo siya. Oo, pinaghirapan mo, kumbaga. Yun nga, napapanood natin, marami ng mga nagpa-anong ganyan, nag-o-offer. Yun lang si idol natin na si Isnatak, Imatak, ganyan din ang kanyang content. Mga mutya, mga anting-anting, mga medalyon, kung ano-ano. Kaya nga yan, napagkukwentuhan lang naman natin kasi nga, kumbaga, napapanahon, di ba? Tama. Sandali po. Yon. Tuloy natin ang ating kwentuhan, mga idol, tungkol sa mga ganyan mga bagay. Tayo naman, ito naman inyong lingkod, idol, bagamat hindi ko naman pinagkakaila sa inyo na ako rin may gamit o may taglay, doon sa mga idol natin napapanood na nagpapatesting, okay lang yun, para malaman nga nila kung tunay at legit yung kanilang gamit, di ba? Tama? Pero ako, naikwento ko na rin minsan doon sa una kong vlog, na hindi ako magpapatesting ng aking gamit. So, dahil ayon nga doon sa bayo ko, na siyang pinagmulan ng gamit na nasa akin pag-iingat ngayon, kung nasubukan mo na ang gamit mo at talagang nagamit mo na, hindi mo na kailangan ipatesting kung kani-kanino. Katulad nga ako, nagamit ko na yung sa akin, nasubukan ko na. 2 aksidente ang inabot ko. Pero awa ng Diyos, ni galos, ni bukol, ni gasgas, wala akong inabot. Yung nangyari lang sa amin sa Ortegas na nasa harapan pa naman ako nakaupo. Malapit ako sa driver seat. Sipin mo dyan sa Ortegas nung araw, nung wala pang flyover dyan, parang crossing din yan tawiran ganun Bili mo, galing kami ng Cubao. Pauwi na dito sa Makati. Sa bagay, kasi dapat stop na yung bus namin. Nag-go na yung Ortegas Go na sila Trailer pa naman mga idol. Ang bilis ng dating namin. Nag-apply ng preno yung namin, yung driver. Sa tabi pa naman ako ng driver seat, sa harapan din ako. Pag-apply na ng preno, sa bilis ng dating namin umarangkada na yung trailer. Ang haba pa naman ng trailer, ang karga pa naman niya, troso. Troso ang karga Pag-apply niya ng preno, hindi na yan, kumagat siguro, pero sumagapak pa rin kami doon sa trailer. Kinaladkad pa kami ng trailer hanggang doon sa kabila nung Ortegas. Pagsalpak ng bus namin doon sa gilid ng trailer, siyempre mapuwersa yung trailer kaarangkada lang. Kinaladkad kami hanggang dito. Nung araw, dyan sa may Ortegas, meron dyan yung tropical hut. Kinaladkad kami hanggang dyan, yung bus namin. May mga may mga nasugatan din, may mga kasi biglang salpakin, lakas ng impact. Yung driver nga namin, yung driver ng bus namin, dumusot doon sa salamin Pero hindi naman siya na ospital kasi pumutok ng konti yung ulo niya, tsaka yung siya, kasi dumusot siya sa lakas ng impact Pero awa ng Diyos, dito siya sa driver seat, dito ako sa tabi niya. Hindi naman ako basta nung naramdaman ko sasalpa kami, tinukod ko lang yung paa ko tinukod ko sa may, nung salamin tinukod ko Kaya pagsalpak ng ganun lakas ng impact Yung katabi ko na nakatanga, yun ang nabukulan. Muntik ni siya lumusot sa salamin. Nag-crack lang yung salamin, nauntog siya sa salamin, pero hindi naman siya lumusot. Hindi kagaya nun sa driver, lumusot talaga yung driver. Ganun. Siguro kung hindi ko siya katabi, baka lusot din siya. Ganun. Kaya, sabi nga nung bayaw ko, kung subok mo na yung hindi mo na kailangan ipatesting. At sabi nga niya, kung talagang legit yung gamit mo, malalaman mo raw yan ang epekto niyan doon sa mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Tulad nga nung nangyari sa amin, aksidente yun Yung pangalawang nangyari nga sa akin noon, naikwento ko na rin yun. Yung jeep, binangga yung jeep namin, patawid kami ng sukat. 2 baligtad yung jeep. Automatic, 2 rin ang patay dun, pero itong ninyong lingkod, awa ng Diyos, ni gasgas, ni galos, ni bukol, wala. Doon nga nalaman, pagka nakatiwarik pala yung sasakyan, ang hirap lumabas. Parang hinuntalidong ka. Ganun. Kaya ako, hindi na ako magpapatesting ng aking gamit.
Although marami nagpapatesting, okay lang sa kanila yon kasi para malaman nila, lalo't hindi pa nila nasubukan sa kanilang mga gamit. Pero mga idol, kung subok mo na yung gamit mo at nagamit mo na sa mga hindi inaasahang pagkakataon, hindi mo na kailangan ipatesting. Kasi sabi nga nung bayaw ko, kailangan ng gamit, ikaw lang nakakaalam. At huwag mo ipapahawak o papaano kung kani-kanino. Ikaw lang. Ganun. Kaya nga, yun lang ang advice ko sa ating mga kapwa, mga merong sinasabi o merong taglay sa kanilang sarili na iniingatan. Meron din ako napanood na rin siya, manggagamot siya. Pero sabi nga niya, ang mga albularyo daw, may kanya-kanyang pamamaraan sa sistema ng panggagamot. Although, tama siya doon. So, kasi, yung bayaw ko nung nabubuhay pa, na nanggagamot pa siya noon, may kanya-kanyang pamamaraan din siya kung paano yung testingin yung pasyente. At saka siya, pag tinesting niya yung pasyente, pag para sa doktor, hindi niya ginagalaw. Sasabihin niya agad, punta ka sa doktor. Para sa doktor yung karamdaman mo. Normal yan. Ang pwede lang dito, yung mga spiritual na sinasalbahin ng kung ano-ano. Pero yung sa'yo, normal yung sa'yo, sa doktor ka. Ganun siya. Hindi niya pwedeng pinapakialaman yung hindi para sa kanya. Oo, gano'n. At sabi nga niya, kung para sa kanya, matapos din niyang tanggalin yung kung ano-anong inilagay ng masamang espiritu o ng mga tarantado ng kukulam o ano pa man dyan, matapos niyang tanggalin yun at mabigyan na niya ng lunas, yung pinagdaanan nun, sinasabi din niya, punta ka sa doktor para ma-check up ka. Kasi yung pinagdaanan niya, kailangan na ang normal na gamot. Kasi halimbawa, sinalbahe, yung tao, kagaya nung naging pasyente niya na binugbog yung baga, tinira sa baga nung tanggalin niya yung mga nakatarak na karayom o siyempre yung pinagdaanan nun, sabi sa kanya, ipa-doktor mo na yan, matitrace na ng doktor yung sistema niyan para mabigyan ka ng tamang lunas. Ganun yung bayaw ko, pagka yan may ginamot na spiritual. Tapos, meron din siyang na halimbawa, in-raise ka niya. Meron kaming kasama na may third eye. Yun ang tagasuri ng pasyente. Halimbawa, sinabi niya, suriin mo nga ito kung anong karamdaman nito. Kaya doon niya nalalaman kung yung karamdaman ng tao ay normal o hindi. Pag sinabi ng may third eye na, kuya, hindi yan para sa'yo, para sa doktor yan. Normal ang karamdaman yan. Halimbawa, may ulcer yan, kaya sumasakit ang tiyan. O sira na ang bituka niyan. Kailangan maremedyohan na talaga yan. Paggamot ng doktor. Ganun. Kaya yung mga tunay na may third eye, mga idol, may kwento ko na yan Ang tunay na may third eye, pag tumingin sa sistema ng tao na may karamdaman, para siyang extremosin. Kita niya. Meron nga doon sa may amin Masakit lagi yan tiyan, nagsusuka-suka. Akala may ulcer. Na pero yung bago nagpa-doktor, tinimbre na niya sa akin. Sabi niya, idol, yan, sabi niya, buntis yan. Paano mo nalaman? Malaki-laki na yung pitos sa loob ng tiyan niya. Hindi yan ulcer, hindi yan kung ano, buntis yan. Ngayon, siyempre, yung babae, baka natatakot, sabihin na buntis siya, pinaglilihim niya, na ganon, matatakot siya sa amo niya o baka malaman na ganun, nilihim-lihim niya yun. Pero wala nga palang lihim na hindi nabubulgar. Di wala nakakaalam no, kaming dalawa lang. Sabi niya, subaybayan mo yan. Di nagpa-check up. Nako, nung magpa-check up nga sa doktor, positive. Buntis. Buntis na siya ng 3 buwan. So, hindi lang halata dahil yung tiyan niya, hindi lumalaki dahil lagi siya nakapantalon, naiipit. Ganun pala ang sistema noon. Kaya sabi niya, naniwala ka na, nabuntis siya. Ganun ang tunay ng mga may third eye. Walang maililihim. Maging sa bahay ng may bahay, pag sinuri yung bahay, mayroon kami pinuntahan na bahay na ipapasuri. Sa labas pa lang kami. Paglabas ng may-ari ng bahay na gusto magpa-testing, magpatingin tungkol sa bahay niya. Sa labas pa lang kami, sasabihin agad ng bayaw ko, suriin mo yung loob ng bahay. Susuriin niya nung kasama namin may third eye. Pag sinuri niya, tingnan mo, ilan ang kwarto. Pag sinabi niya kung ilan ang kwarto, tatanungin yung may-ari. Totoo ba? 3 kwarto dyan, kung 3 man. Sinabi ni may third eye, 3 kwarto.
So, lalo kung up and down, sinabi, dalawa sa taas, isa sa baba. Pag tinanong yun, doon sa may-ari, totoo ba na gano'n? Oo, nagugulat nga yung may-ari ng bahay. Paano niya nalalaman yung loob ng bahay? Oo. Tapos pag sinabi ng bayo ko, ilan ang CR nila, titignan yun. Oo. Dalawa lang ang CR, kuya. Isa sa taas, isa sa baba. Tapos meron silang dirty kitchen. Pag natapos suriin yung loob ng bahay, tatanong naman ng bayo ko, bago kami pumasok, suriin mo yung buong compound. Kung saan dyan meron. Sinuri niya yung buong compound. Alam mo, may puno. Pag sinabi niya, kuya, yung puno niya, may laman yan. Oh, may namamahay dyan. Yung di alam na namin agad. Tapos sa loob ng bahay, yung isang kwarto roon, sa taas, may namumugad din doon. Ganon. Kaya pagdating namin doon, pumasok kami sa loob ng bahay, hindi na kami nahihirapan para hanapin yung mga elemento kung sino pa man na namamahay doon. Kasi sa labas pa lang sinusuri na Pagkatapos, tatawagin yun, kukunin siya, meron kami, yun na rin may third eye, yun siya na rin ang tagakuha, kasi siya na nakakakita So, pagkatapos, pag kinausap ng bayo ko yun, papapasukin, pag kinausap, pag hindi umalis, sige, ayaw mo rin lang matigas ka, palalabasin siya rin sa katawan, nung sidekick na ginagamit niya, paglabas sa sidekick, sasabihin, sige, turo mo, pupuksain yun. Tapos pagkalipas ng mga 2-3 araw, babalikan namin yung bahay, kakamustahin namin yung may-ari kung may nagpaparamdam pa o may namimirwisyo pa. Yun, sinasabi, wala na. Kasi bago kami umalis doon, yung bayaw ko naman, nag-iiwan siya ng tinatawag na parang pandepensa, kung tawagin sa amin yung panaming. O nag-iiwan siya ng panaming doon sa loob ng bahay. Kasi sabi nga niya, kahit na nasibak na natin yan, napalayas na natin yan, may papalit na iba. Oo. Lalo sabi niya, pag yung compound may portal. Oo. Pag may portal yung compound, pinapasabog yun para huwag nang magamit, huwag nang mabuksan. Ganoon. Kaya nagkukwentuhan na naman tayo sa ganyan mga sistema ng mga pangyayari dahil sa mga napapanood natin, mga kapwa natin, mga sa larangan ng kababalaghan, binabahagi ko lang din, sinishare ko lang yung mga nagiging karanasan din namin nung panahon na nanggagamot pa yung bayaw ko. Oo, at saka may kasama nga kami may third eye. So, yan ang kagandaan ng isang manggagamot na may kasamang third eye. Pero hindi maniwala kayo, ang third eye pala hindi yan basta-basta. Oo, may mga kanya-kanyang kategorya pala yung third eye. Merong mahina, merong malakas. Oo, merong hanggang sa kabilang mundo, abot yung pananaw niya. Walang maililihin. Kung kailaliman ng lupa, alam niya. Ganon. Kaya yung napanood ko sa dinidibang ni Idol Bungo, yung si Third Eye, natatawa lang ako rin. So, tsaka yung tunay na may third eye, hindi yan maingay, hindi magulo, hindi matakotin. Tahimik lang yan. Pag sinabi niya, ginala niya yung paningin niya, ayun, may tao doon, may laman doon sa lugar na yun. So, ganon. Hindi kagaya ni third eye nung saan napapanood namin palabas sinuntalino, atras abantes, susugod, atras, tatakbo, hindi ganoon. Yung tunay na may third eye. Kasi ang tunay na may third eye, tandaan nyo, kasama sa kanyang third eye yung kanyang kapangyarihan. At yung tunay na may third eye, kinakatakutan din niya ng mga masamang elemento at masamang espiritu. Dahil kasi wala silang matataguan hindi sila makakapagtago dyan Oo, ganoon. At saka kaya rin yan pumuksa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Saka kasi sabi niya, sa pamamagitan ng third eye, kaya din ang puksain ang anumang uri ng elemento. Pag natitigan daw niya yan at nagamitan niya ng konting sprikitik puksa daw yan talaga. Yan tayo naman nagkukwentuhan lang. Hindi ko naman sinasabi sa inyo paniwalaan yung mga kwento ko. Total, kwento lang naman yun. Idol Bungo baka i-debunk ko itong pagbablog ko. Wala naman akong pinapakita kung ano-ano, kwento lang din. Bagay, pwede mo rin i-debunk dahil kwento. Kasi ang kwento, mas mahirap paniwalaan, di ba? Kwento lang yun Sabi nga, kwentong kutsero. Pero ako naman, base lang yan sa mga naging karanasan ko nung ako'y kasama pa, yung bayaw ko na manggagamot. At the same time, nung ako'y nagtatrabaho pa bilang pintor, nakakaranas din ako ng mga ganyang kababalagan. Kaya nga, nabigyan niya ako ng konting pandepensa
para kung sakaling maka-encounter nga ako ng mga ganyan, eh kaya ko depensahan yung sarili ko, di ba? Tama. At saka awan ng Diyos naman eh, kahit paano, nagagamit ko naman din sa pansarili lang, lalo pang pamilya. Ako naman yung kaalaman ko, pampamilya ko lang yan eh. Oo. Pero minsan, pag hinihingi ng pagkakataon, may napupuntahan akong lugar, napapacheck kong may ganyan na hinihingi ng pagkakataon, hindi na ako makakatanggi. Ando na ako eh. Di ba? Tama. Dahil kakilala ko. Ganon. Pero siyempre, tayo naman, hindi naman natin pwede ipagkait yan sa iba. Kaya lang yung i-importahin mo ko para sa ganon. Sorry, hindi ako ganyan. Hindi ko linya yan na magpupunta kung saan-saan para puksain o palayasin yung kung ano-anong elemento dyan. Kung ano masamang espiritu. Nangyayari lang sa akin yun, pag napatsyempo nagpunta ako sa lugar, tapos napatsyempong merong ganyan, total, andyan na rin lang ako. Ayun, pero bago rin ako umalis, halimbawa, pinuksa ko yung mga nandun sa loob ng compound nila o doon sa loob ng bahay nila na namamahay. Bago ko umalis, iniiwanan ko rin sila ng pandepensa kasi sabi nga ng bayaw ko, pagka ganyan, may pumapalit. O may pumapasok ulit na iba. Ganun. Kaya kailangan iiwanan mo ng tatawag na panaming. So, pero hindi akong gumagawa. Yung mismong may-ari ng bahay ang pinagagawa ko para mas pasok sa kanya yung visa nung panaming. At yung pinaka-orasyon nun, binibigay ko rin sa kanya para ikaw nang bahala dyan, ikaw mag-iingat na yan. O, ganon. Yan mga idol, kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin, eh, tayo naman, lalo yung mga kapwa natin, mga antingero dyan, yung manggagamot yan, di ba? Alam naman natin yan eh. May kanya-kanya nga lang, pamamaraan. Ako kaya ko rin mag-trace ng mga may karamdaman, oo. Eh dito lang sa amin sa barangay namin, palibasa alam na meron akong, alam nila na meron akong kaalaman sa ganyan eh. Yung barangay nga lang namin, nambes ko ng tinitrace yan, meron talaga dyan eh. Minsan nga eh, pag merong CR doon sa amin na pag pumasok at nakatuwaan ka, hindi ka na makakalabas eh. Hindi mo mabubuksan yung pinto eh. Oo, pero pag ako pumapasok doon, sinasabi ko kaagad, pag ako na pagkamalan nyo rito at nakatuwaan nyo, magsisisi kayo, mahigit nakakagala kayo dito. Wala akong pakialam sa inyo at wala akong pakialam kung sino kayo, pero huwag nyo akong pakikialaman at huwag nyo akong pagtitripan. O kinakausap ko naman din, mula doon sa amin sa barangay hanggang sa amin center, basta yung buong area na yun, meron talaga doon. Kaya lang, yan nga sabi ni Kuya Menong, nung bayaw ko, kapag kilala ka na niyan, lalo yung humahawak dyan, kilala ka na, kasi isa lang naman daw may hawak dyan eh. O Diablo lang eh, pinag-aharian ng Diablo yung mga yan eh. Ano mang uri yan eh, pinag-aharian ng Diablo yan eh. Ay sabi nga nung bayaw ko, kapag kilala ka na ng Diablo, at alam ng kilatis mo, alam ng kategorya mo, pangingilagan ka na rin ng mga elemento saan ka man pumunta dahil kasi kumbaga kokontrolin na niya yan, mag-ingat kayo dyan. Sasabihan na rin siguro niya yun, sabi nga ng bayo ko, kokontrolin na niya yung mga elemento roon na hawak niya para wag kumilos. Kasi ang Diablo sabi niya, bawat puksain mo na aliporis niya, nangihinayang din yun. Nababawasan yung alagad niya eh. Pag pinuksa mo, nababawasan yun. Kaya pag may mga alagad siya doon sa pupuntahan mo, kinokontrol na niya ang timano, hindi niya pinapakilos. Ni aura, hindi niya pinapa-aura eh. Para wag mong ma-aurahan eh. Pero ganun pa, pag marunong ka at alam mo, hindi pwedeng hindi mo siya ma-aurahan eh. Mararamdaman mo kung saan meron eh. Lalo pag ititrace mo, sasadyain mo ititrace. Matitrace mo talaga. Kaya yung mga portal, nakakatakot yan pag yan napaloob sa inyong compound. Halimbawa, ito bakanting lote, nabili mo yung lote. Hindi mo alam yung lote na yan may mga nakaraang kasaysayan. At the same time, yung lote na yan may portal, nabili mo yan, yan na. Hindi ka na dapat magtaka kung bakit, kung ano-ano mga elemento ang mamumugad sa bahay mo. At kung ano-ano mga elemento makikita mo sa loob ng compound mo. Kasi, maglalabas-pasok yan dyan sa portal eh. Lahat ng klase ng maglalabas-pasok yan dyan eh. Portal yan, daanan nila yan eh. Maliban na nga yung kagaya ng sinasabi ni Idol Ed Caluwag, kung yan eh yung territorial o may namamahay dyan na talagang siya lang, wala problema ron. At yun naman, sabi ni Idol Ed, hindi naman basta-basta mamimirwisyo yan, wag mo lang silang mapirwisyo. Kasi yan, nananahimik sila dyan eh.
Tsaka kasi wala ka pa, andyan na yan sila eh. Kahit yung bayaw ko sinasabi yan eh. Sa lugar na yan, wala ka pa, andyan na yan sila. Ngayon, dumating ka dyan, sila napiperwisyo sa pagdating mo. Di ba? Aba, yung lote na yan, nga, may kasaysayan. Eh, ikaw may-ari, ikaw nakabili ng lote, pinagawa mo ngayon yan. Umpisa pa lang sa pagkapagawa mo ng bahay mo dyan, perwisyo na sila. Di ba? Kaya mga pangyayari na sa isang construction may nadidisgrasya. Oo, dahil sa ganyan. Yung nga, nabanggit ko na rin ito minsan sa aking mga pagbablog na kung kayo'y bibili ng lote, manap kayo ng punsyonero, ipapunsoy nyo yung lote, yung pwesto, para malaman nyo kung ano meron dyan at kung ano nariyan at kung ano mangyayari dyan. Ganon. Kasi mga punsyonero, alam nila yan eh. O kaya tumawag kayo ng isang mga babaylan o mga albularyo na nakakaintindi, pa-check up nyo yung lote nyo. So, tapos, nakagawian na, nakasanayan na kapag magpapatayo ng bahay, eh dinadagahan ng dugo ng manok, dugo ng kung anong hayop, kambing, dinadagahan. Pangit pala yan. Hindi pala magandang idaga yan. Kasi yan pala, yung dugo, kapag dinagahan mo ng dugo ang isang lugar, lalo lalakas pala yung mga elemento o anumang namumugad sa lugar na yan. Kasi parang hinandugan mo sila eh. O naghandog ka sa kanila eh. Ganon. Kaya yan, bago mo patayuan yan, ipapunsoy mo, tapos ipatanggal mo, ipaalis mo. Tapos, yung mga ano naman yan, pag tinanggal nila yan o pinalayas nila, lalagyan nila ng ano yan eh. Yung nga, tinatawag na panaming, pangontra. Para wag nang balikan ng kung sino pa man. Hindi man bumalik din yung dating pinaalis, may papalit na iba. Ganun daw yan eh, kasi may pinagdaanan eh. Ngayon, kung may portal yan at marunong magpasabog ng portal, yung konsenero o yung sinumang manggagamot na titingin dyan, ipasabog mo na. Ipawasak mo na yan, pag-iba mo na para huwag na nila madaanan. O kaya, ipasara mo. Ganun. Yan eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, doon sa mga napapanood natin, mga kapwa natin, mga idol natin na may karanasan sa kababalagan, lalo na yung mga nag-i-explore, malimit natin yung advice, konting ingat. Dahil hindi biro yan eh. Kaya nga, ako, minsan di pa ako nakaranas mag-explore o sumama sa mga ghost explorer o ghost hunter. Kasi nga, hindi ko naman kasi linya yan. Pero kung may mag-i-invite sa akin para isama ako sa ganyan, testingin natin. Subukan natin kung kaya natin. Kasi hindi mo nga masusubukan ng isang bagay kung hindi mo malalaman ng isang bagay kung hindi mo susubukan. Pero ako naman kasi, kahit na hindi ako nag-explore o nag-ghost hunting, naikwento ko na yan sa mga abandonadong bahay na pinaparenovate sa amin at pinipinturahan, nakakaranas kami ng ganyan. Ilang beses ko na nga naikwento, meron kaming mga naranasan na kababalagan. Kaya sa tingin ko, kahit di na ako sumama sa mga nag-ghost exploration o sa mga nag-ghost hunting, sapat na rin yung mga naging karanasan ko pagdating sa mga abandonadong lugar, abandonadong bahay. Hindi nga lang ako nakaranas nung kagaya nung pinupuntahan ng ating mga sikat na idol na kagaya nung Cresta del Mar at saka yung iba pang mga pinupuntahan nila talagang mga haunted na lugar, hindi pa nakakaranas ng inyong lingkod sumama sa ganyan. Pero kung siguro kung ako anyayahan sumama sa ganyan, baka tingnan natin kung ano magagawa natin dyan. Pero kasi ako, ugali ko, wala akong pakialam kung ano meron dyan. Kasi basta hindi ko sila pinapakialaman. Kasi hindi ko nga ugaling makialam sa mga ganyan dahil mahirap na pakialaman mo yan eh. Dahil pag oras na nabulabog mo yan, sabi ko na nga doon sa mga idol nating ghost explorer, baka pag nabulabog niya at nagalit sa inyo, sundan kayo sa inyong bahay at doon na mamahay sa inyo. Yun ang nakakatakot doon. Di ba? Kaya nga yan, ina-advise din natin na konting ingat lang kasi may mga elemento na bumubuntot. Bubuntutan ka. Pag nagustuhan yung bahay mo, baka doon na mamahay sa bahay mo yan. Yun ang nakakatakot nga dyan. Di ba? Tama? Yun, tayo naman, nagkukwentuhan lang din eh. Kaya sa mga bagay na ganyan, isa lang ang masasabi ko at ma-advise ko, ingat, ingat, ingat. Yan ang importante. Konting ingat lang. At sa mga ghost explorer natin na may alam, ina-advise ko rin to, huwag kayong lalabas o aalis ng inyong bahay na
hindi kayo nakakarga. Oo, importante yon. Kasi pag nandun ka na sa area, bago ka kakarga, lalo kung nagmimilagro na yung lugar, kumbaga sabi nga nung bayaw ko, pag naunahan ka na, mahirapan ka nang makapasok. Oo. Yung ibig sabihin, yung taglay mo, pag naunahan ka na nila, pagganahin mo man, mahirapan ka nang, mapapagana mo, ba't hindi? Pero, medyo mahirapan ka na. Matagal. Hindi ka gaya nung, sa bahay ka pa lang, pag alis mo, nakakarga ka na, kasama mo na siya. Hanggang doon sa pupuntahan mo. Kasi nga sabi ko nga, ang Diablo, nakahanda doon sa pupuntahan nyo. At alam na darating kayo. Kaya kayong pupunta roon, kailangan handa rin. Diba? Tama? Para ano man ang mangyari, handa ka, alam ng Diablo, nakahanda to. Pakilusin man niya yung mga alipores niya, handa ka. At testingin ka man niya, kung kaya mo, di mas maganda, ang mabigat lang kung hindi mo, kaya. Yung kanyang mga alipores. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun mga idol eh. Kaya nga ina-advise natin doon sa mga marunong ha. Kung kayo pupunta doon sa pag-i-explore nyo nang wala kayong karga. Dahil mapanganib, delikado. Di ba? Yan, ina-advise ko lang din yan kasi siyempre kapwa ko kayo mga idol na sa larangan ng ganyan, mabuti na yung nag-iingat. Di ba? At mabuti na yung handa. Ay nga, sabi ko yung Diablo sa inyong pupuntahan, nakahanda. At alam na darating kayo. Kasi idol natin si Ed Kaluwag. Shoutout ka pala sa iyo, idol. Ed Kaluwag. Kasi idol natin Ed Kaluwag, alam niya yun eh. At alam din niya na yung Diablo dadatnan niya ron, nakahanda. At alam na darating siya. Kaya pero kung sa bahay ka pa lang, kargado ka na. Yung sabi nga nung bayaw ko nung nabubuhay pa, sa bahay pa lang, pagka ginamit mo na yung nalalaman mo, kasama mo na siya hanggang sa pagdating mo ron. At nakagabay sa iyo yan hanggang sa pag-uwi mo. Hindi yan bibitaw sa iyo hanggat di ka nakakabalik kung saan ka nang galing. Yan natatandaan yung mga idol. Alam ba, may alam kang architect tungkol sa ganyan. Pag alis mo ng bahay, kinarga mo yan, hindi bibitaw sa iyo yan hanggat di ka nakakabalik sa bahay mo. Yan ang sabi ng bayaw ko. At nasubukan ko naman din yan eh. Diyan mo doon sa mga pagkatrabahuhan namin eh. Pag alam ko madidistino kami, pag alis ko pa lang ng bahay, makarga na ako niya. Kaya pagdating ko ron, nararamdaman ko kagad kung meron eh. Naano ko ka, nababibrate ko kagad eh. Hindi lang ako nagpapalata sa mga kasama ko para huwag silang matakot. Ngayon, inaantay ko na sila ang makaramdam. Ganun pa ba, pag nakaramdam sila ng gano'n, kinakalma ko pa rin. Alam mo sa totoo lang kapag may kasama ka matatakotin, kahit na malakas ang loob mo at may nalalaman ka, pag ang nakasama mo, puro mga matatakotin, matatangay ka. Oo. Yung mga matarantahin, ay, matatangay ka rin. Maliban na lang kung talagang paglalabanan mo. Pero pag nakakarga ka, mula sa bahay mo, hindi ka talaga kayang anuhin. May Diablo, hindi ka kayang lilangin. Basta may karga ka. Kasi nga, yung kasama mo pag alis mo ng bahay, kasama mo na siya hanggang doon Kumbaga, gabay mo na yun At hindi yan bibitaw sa'yo. Hanggat hindi ka nakakauwi. Bibitaw lang yan pag nandun ka na mismo sa bahay mo. Dahil doon kayo nag-umpisa Doon din kayo maghihiwalay. At pag meron kang nakakarga ka, hindi yan makakabuntot. Kasi alam niya na kasama mo pa rin yung taglay mo Paano siya bubuntot? Alam niya na hanggang sa bahay mo, kasama mo yun Ganon, mga idol. Andali po Yan tayo nagkukwentuhan lang tungkol sa ganyan mga bagay Pero mga idol, salamat ng marami kahit paano pinamahan nyo ako. At sana kahit paano medyo meron kayo nakuhang konting kaalaman sa sistema ng ganyan. Ngayon, dudugtungan ko pa ito. Tandaan nyo mga idol, lahat naman tayo, hindi natin pinagkakaila na tayo ay may kanya-kanyang kaalaman o kanya-kanyang taglay pagdating sa spiritual. Kaya lang, may advice ko lang sa ating mga kapwa may kakayahan sa ganyan, mag-iingat pa rin tayo dahil kasi siyempre, ang Diablo, saan man sulok ng ating mundo, nariyan yan. At yung mga alipores niyan, kapag pinakilos niya yan, lalo't mahina-hina ka,
may peligro, di ba? So, ako hindi ko sinasabing malakas ako, pero sa naging karanasan ko at sa nasubukan ko, yun nga, naniniwala ako doon sa sinabi ng bayo ko, yung diablo na naghahari sa kanila at nangangalaga sa kanila, kapag kilala ka na, saan ka man pumaroon, saan ka man pumunta, kilala ka na niyan. At alam na niya ang kilatis mo. Kaya naman, wag kang aalis ng bahay mo na hindi mo kasama yung gabay mo o yung taglay mo. Yung iba nga, may medalyon, o may kwintas, may kung ano-ano. Akala mo ba kahit suot mo yan? Ano ba ito? Kahit suot mo to, kung bago ka umalis ng bahay, hindi mo to kinargahan, walang silbi yan. Wala. Oo, kasi, ay paano yung spiritual niyan? Kailangan niya, kung alam mo salita niyan, ikarga mo. Para kasama mo. Ganon. Kasi kala mo, pag alis mo, kasama mo, eh iniwan mo sa bahay, hindi mo sila, kumbaga hindi mo sila inimbitahan eh. Oo, hindi mo sila inimbitahan, hindi mo sila isinama. Nag-solo flight ka. Ngayon, akala mo, kasama mo sila, hindi. Kaya nga yan ang malimit sabihin ng bayaw ko, huwag kang aalis ng bahay nang wala kang karga. Oo. Wala kang sapin, ika nga. Kailangan, bago ka umalis ng bahay, kung paano nagsasapin ka sa paa, ng sapatos o ano pa man, nagsasapin ka sa katawan mo ng jacket kung malamig, ganun din, masigit na magandang sapin yung taglay mo. Kung ano man yung taglay mong nalalaman, kung ano man yung ano mo, mas magandang sapin yan. Dahil just in case na sa biglaang pangyayaring at emergency, dyan mo maaasahan yan. So, yun nga sinasabi ko, para malaman mo kung gumagana yung gamit mo, yung taglay mo, doon sa hindi inaasahang pagkakataon. Oo, ganyan magaling, sabi ng bayaw ko kung talagang kapit siya sa'yo. Ngayon, mga biglaang pangyayari, na disgrasya ka, ibig sabihin, iniwan ka ng taglay mo. Oo. Kasi sabi nga ng bayaw ko, ang gamit, magaling. Kung magaling kang mag-alaga. Pero kung burara ka at pabaya ka, pababayaan ka rin. Di ba? Yung nga, aalis ka, may pupuntahan ka, hindi mo siya inaalala. Oh. Parang wala lang. Aasa-asa ka, kasama mo siya, yung pala hindi. Dumating yung pagkakataon, kagaya nung nangyari sa amin, aksidente, binangga yung jeep namin. Oh. Ay kung wala akong taglay nun, na-explicative. Baka isa ako siya nadali doon. Kasi nga, doon sa jeep na binangga yung jeep namin, dalawa agad ang patay. Tapos ang daming sugatan. Hindi man ako mamatay doon, makasugatan ako ron. O, di ba? Tama. Pero awa ng Diyos, ni Garos, ni Bukol, ni ano, wala. Maging yung nanay ko, katabi ko, tsaka yung misis ko. Yung misis ko lang na wala ng malay. Siguro sa lakas ng impact, at baka nahaluan ng nervyos, nawalan siya ng malay. Yung nanay ko naman, hindi naman siya para medyo nahilo lang daw siya. Sabi ko kasi, lumalabas kami doon sa loob ng jeep, para kami lasing. Oo, buhat-buhat ko yung misis ko Hindi makapaniwala yung mga rumisponde sa amin Buti naman yung mga tao doon, mabilis rumisponde Tapos malapit pa sa presinto ng pulis. Pati mga pulis rumisponde. Ano, kaya yun, sinasabi ng bayaw ko, diyan mo malalaman yung gamit mo kung legit sa mga biglaang pangyayari na hindi mo inaasahan. Di ba? Tama? Kaya nga yan, hindi yan pinagmamalaki. Hindi yan pinagmamayabang Sabi nga niya, huwag kang magpapatesting. Okay lang yung, tama din yung mga nagpapatesting para malaman nila yung gamit nila kung legit ba o hindi. Pero kung nasubukan mo na yung gamit mo sa mga biglaang pangyayari, hindi mo na kailangan ipatesting. Bakit? Subok mo na Oo. Na-save ka na, naligtas ka na sa aksidenteng mangyayari. Di ba? Sundo sa hindi mo inaasahan. Lalo't ganun, may namatay. Sa sasakyan. Ganun, hindi lang isang beses nangyari sa akin yan. 2 beses nga, dito sa Ortega. Kinaladkad yung bus namin. Bili mo, trailer, bumangga kami sa trailer. Kinaladkad yung bus namin, patawid sa kabila. Wala namang namatay doon, pero maraming sugatan. Tumagilid yung bus Hilahin ka ba naman ng trailer, kalad ka rin ka Yung driver, hindi naman siya namatay, pero nasugatan siya, lumusot siya sa salamin
Mabuti ka mo nga, yung bus, hindi pa uso noon yung bus na flat nose. Kung flat nose yun, baka patay yung driver. Siyempre, pag salpak nun, siya mismo hahampas nyo sa troso. Troso yung karga ng trailer eh. Oo. Mabuti nga, yung bus nung araw, mga mahaba yung nguso. Oo. Lumusot siya sa salaming ganun. Sampas siya sa hood ng bus eh. Hindi pag humampas yung, kuna pa lakas-lakas pa, baka humampas siya doon sa trailer, sa troso. Kaya na siya nasugatan na ano, kasi nga yung salamin nga eh, lumusot siya eh. Yung katabi ko nga eh, nauntog din sa salamin pero hindi siya lumusot. Nag-crack lang yung salamin. Pero ako, niawa ng Diyos, na magpagpangako pagbaba ko ng bus eh. Kasi natalsikan ako ng mga salamin eh. Ano na, o paano mga idol ha? Salamat na marami at sinamahan nyo ako. Yan lang ang may share ko sa inyo. Lalo na yung mga kapwa natin na may sinasabi magamit na iniingatan. Yan yung masusubukan. Baka may mga nakasubok na nga sa inyo. Yung mga nakasubok na sa inyo sa mga biglaang pangyayari na naisalba kayo, huwag nyo na ipatesting. Huwag na. Bakit mo pa ipapatest niya? Subukan mo na nga eh. Doon sa hindi inaasahan eh. Di ba? Okay lang naman din kung ano, patesting mo. Kasi sabi nga ng bayaw ko, pag pinatesting mo yan, wala kang tiwala. Tataglay mo. Di ba? Kung nasubukan mo na, mawawalan ka pa ba ng tiwala, nasubukan mo na. Basta, sabi nga niya, ang gamit magaling. Kung magaling kang mag-alaga at mag-ingat. Ayan lang. Beno, ito po muna inyong lingkod, si Boyet, ng Vlog TV. Ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, kung meron kayong mga comment, lagyan nyo lang dyan sa comment section. At kung meron kayong mga question, lagyan nyo lang din dyan para matalakay natin sa mga susunod pang mga video. Bueno shoutout po muli sa ating mga idol dyan ha. Idol Bungo, men, shoutout kay men, kay Idol Ed Kaluwag, at saka kay idol natin si Commander Bantugan at yung iba pa natin mga idol dyan na may kaalaman sa ganitong mga pinagkukwentuhan natin. Shoutout sa inyo lahat mga idol ha. Hanggang sa muli. Paalam!